Maraming salamat sa mensahe ng Kanta Choir. Mukhang nahihiyang pumalakpak yung ating mga kapatiran. Palakpakan natin sila, mga kapatid. Though meron tayong mga inihandang slides, mga dalian na lang natin yung mga slides kasi medyo marami akong masyadong inihanda, bawasan natin. Baka abutin tayo ng madaling araw dito. So, 2 weeks ago, nagsalita ako patungkol sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos, following Jesus on foot. And last Sunday, I spoke about following our Lord Jesus Christ on waters, which is basically, ang mensahe natin dito ay, we need to have the courage to step out from our own boat, yung sa panahong kailangan nating lumusong sa tubig para sundan ang ating Panginoong Diyos. At dahil sa paglusong ni Pedro sa tubig, meron siyang natutunan. Ano yung kanyang natutunan? Nung nalulunod na siya, he called upon the Lord. And the Lord responded immediately. Sa panahon na tawagin natin ang ating Panginoong Diyos, according to that text, God is always there. God always and will always respond immediately to our askings and to our call upon Him. Ngayong linggo, dahil linggo ito ng choir, gusto kong tignan natin yung buhay natin at buhay nung dalawa nating gagamitin na mga persona ngayong umaga, si Joseph at yung babaeng Cananea. Joseph acknowledges that everything that happened to him is according to God's plan. Na according to his faith, he regarded our God as his pilot, as his driver, na kung saan ang ating Panginoong Diyos ang nagdadala sa kanya saan man. At every stop of his journey, every station, when God said, get down, he obeys. Perhaps he has hesitations. Palagay ko, kung ako si Jose, marami akong pag-aalinlangan. Sabihin ko, Lord, ano ba itong mga pinaggagawa mo sa akin? Mga kapatid ko, binebenta ako. Mga kapatid ko, pinagkakaisahan ako. But still, he enjoyed the whole process, the whole journey. In his conversation with his brothers, sa teksto na ating pinakinggan, Joseph mentioned 4 times that all that happened to him was God's plan. Sandali, mga kapatid. Madaling sabihin yon, no? Binenta siya ng kapatid niya, napagbintangan siyang rapist ni Potifara, Mrs. Potifar, at ikinulong siya dahil dito. Tapos sasabihin niya, it's all God's plan. But that is Joseph. Hanggang siya ay naging isang leader, pangalawang pangulo ng bansang Ehipto. Nung meron siyang kapangyarihan, this is what I want you to grasp. Makuha sana natin ito. Nung meron na siyang kapangyarihan, when he has the extreme power, paano niya ginamit ang kanyang kapangyarihan? Ginamit ba niya ito para maghiganti? Hindi. So how are you going to exercise the power that you have when you have that kind of power? Do you use it to exploit other people, to manipulate other people? To Joseph, he used his power to testify God in his life. He used his power to express the love that he has
to those who wrong him. Yung mga gumawa sa kanya ng masasama, anong sinabi niya? Ayokong isa man sa inyo ay mayroong maghirap. He embraced Benjamin and he kissed all his brothers who did wrong to him. Kayo, kung meron kayong kapangyarihan at masalubong ninyo yung kumawawa sa inyo, anong gagawin ninyo? Ewan ko na lang, no, mga kapatid. Yung umutang sa inyo ng maraming taon at hindi niya binayaran, pag nakita nyo, at naging mayaman na kayo. Parang si Joseph, naging slave. And then later on, naging leader. And he has now the extreme power. Parang kayo. Katulong kayo dito, pero pagbalik sa Pilipinas, milyonarya kayo. Anong gagawin nyo sa mga hindi nagpautang sa inyo nung umuutang kayo para makapag-abroad? So how are you going to exercise the power that you have? When you have this extreme power, ano yung gagawin ninyo? Joseph used his power, his extreme power to embrace those people. His reaction demonstrated how to hold onto your faith when you have this extreme power. And he demonstrated how to exercise this extreme power, not to revenge, but seize the opportunity to express his love to them. Following God when you are in extreme power is to see things in the eyes of those who are suffering and reframe your belief to their hope in the eyes of those who are hoping of divine intervention. Pag meron kayong kapangyarihan, para kay Joseph, ay ito yung pagkakataon na ang inyong pagtingin ay dapat sumasang-ayon doon sa mga pagtingin ng may mga pangangailangan. Ang mga taong may masidhing pangangailangan sa buhay. Ang mga taong naghihirap sa buhay. Nung nag-aaral pa ako ng musika, elementary pa lang ako. So, salamat sa buhay ng mga teachers natin na nagtuturo ng musika. Doon natutunan ko na merong iba't ibang klase ng boses. Merong soprano, merong alto, may tenor, may bass. Sa mga male choir, meron tayong tinatawag na baritone bass o baritone voice. At minsan meron ding no voice. Kailangan matutunan nyo yon. Kung alam nyong wala na kayo sa linya, at matutunan dapat yon, no? Mag-watermelon na lang kayo. Sakto yon, hindi mahalata na hindi kayo kumakanta. Pag hindi nyo na alam yung tono, no voice. At least, pag nakita sa TV, kumakanta. At yung mga may malalakas na boses, mga soloista, mga bukalista, sa pagkakataong masyadong malakas, very powerful. You should learn how to modulate your voice. Para hindi ka naman kasi nagsusolo choir yan, kung choir. So kung masyadong malakas yung boses mo, huwag mong gamitin yung power mo na isasabi, ako ang may pinakamalakas na boses. Kundi i-modulate mo siya para lahat ng boses ay parang iisang boses, pero maraming boses. So you will use your power not to lift up your own self, but to lift the message of that song or hymn or anthem. Doon ko rin natutunan na kapag nagkakaisa, kung meron man tayong perfect example of
unity amidst diversity? Ang choir. Kasi sila yung nagpapakita ng unity through their voices, different voices. Sabi ko nga, merong maraming boses at meron din kahit walang boses. Pero gusto niya maging member ng choir, gusto nating maging member ng choir. Paminsan-minsan magno-no voice tayo. Of which doon lumalabas yung unity, respect with each other. Kaya lahat ng mga members ng choir, ang pinupursige niyan, unity amidst diversity. Hindi pagkahiwa-hiwalay. Amen? So use your power to testify God. Pag meron kayong extreme power, you should do that. Furthermore, to follow God when we are in extreme power is to understand that God's plans sometimes disturb us. So, sometimes God's plan disturb us. Sometimes, if not most or often, it is against our will. But in the end, God's plan is still the best plan that we need to follow. And if we do that, that is trust. And if we obey that, that is obedience. So pag meron tayong extreme power, sana maalala natin na ang power na yan ay walang katitingyan sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. At pag meron tayong pag-iisip na ganyan, mabubuo yung ating pagkahambog. Because God is always more powerful than us. Kaya meron tayong pagsunod, pagtalima sa ating Panginoong Diyos dahil meron tayong mapagpakumbabang loob. To follow God when we are in power is to have the power to embrace who did wrong to you and teach them that God loves them. Napakadaling sabihin, pero mahirap gawin. But iyon ang pinapakita sa atin ni Joseph. On the other hand, sa ating New Testament, para mabilis lang tayo, to me, this woman demonstrates how to follow God when someone is extremely powerless in the eyes of society, in the eyes of those who are in power, and in the eyes of this world. This woman demonstrates this faith that she has by singing. Ano yung kinakanta niya? Lord, have mercy on me. Listen to my prayer. Listen to my cry. Sinabi ng mga alagad, itong mga alagad na ito ay napakalapit sa ating Panginoong Diyos. Lord, patigilin mo na siya. Napakaingay niya. Gustong-gusto ko yung pagka-pronounce ni Ate Milet. Ang ingay niya. Meron tayong ganong malakas minsan, meron tayong malakas na pandinig. At kapag naririnig natin yung maingay, naririndi yung tenga natin at pinapatigil natin. Pero hindi tumigil yung babaeng ito. At hindi rin pinakinggan ng ating Panginoong Yesus yung sinabi ng kanyang mga alagad. Perhaps the Lord Jesus Christ is teaching them. Meron siyang itinuturo. At meron din siyang tinuturo sa atin. Na hindi lahat ng hinihiling ng mga malapit sa ating Panginoong Yesus ay kanyang pinapakinggan. Though the message that we deliver last Sunday, sinasabi natin na pag tayo'y tumawag sa ating Panginoong Diyos, kanya tayong pakikinggan, immediately, ito meron siyang sinasabi. Minsan din naman, kahit malapit tayo sa Diyos, kagaya ng kanyang mga alagad, pag hindi sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos, hindi niya pakikinggan. This woman demonstrates or represents people who are in extreme powerless. Na kapag wala tayong kapasidad at wala tayong kakayanan at ang kakayanan na lang natin
ay ang ating mga boses. Yun ang ginamit ng babaeng ito. And I hope and I pray that you, members of the choir, will use your voices to voice out really what you need. At kung anong pangangailangan ng ating mundong ginagalawan. Following God in an extreme situation, pinakita ng babaeng ito how to negotiate with God. Anong sinabi ng Panginoong Yesus? Ako ay naparito lamang para sa bansang Israel. Sabi ng babae, sabi pa nga ng Panginoong Yesus, ako ay naparito lamang sa bansang Israel at hindi pwedeng itapon ang pagkain ng isang bata sa isang aso. If Jesus will tell you that, ano kayang mararamdaman natin? Jesus will tell you, di ko sasayangin ang tinapay na pinapakain sa bata para lang sa isang asong tulad mo. What will you do? May Ilocano dahil nagpasugno dahil. Pag Tagalog naman yung nagtampo na, padabog-dabog pang paalis. Pero talagang na-amaze ako sa ginawa ng Kananea. At sinabi niya, Lord, kahit ang aso ay hinihintay ang mumu ng kanyang amo na mahulog sa kanyang mesa at sapat na yon para sa akin. Wow! What a remarkable faith. Imbes na masaktan at umalis at magtampo, nakipag-negotiate siya at sinabi niya, sapat na yung mumu, sapat na yung sobra. Hindi ko naman sinasabi na kasali ako sa bansang Israel. Hindi ko naman sinasabi na member ako ng choir. Hindi naman ko sinasabi na kasali ako sa Doors Toward Ministry or whatever ministry. And even I am not member of the FCC. Pero sapat na po kung anong sobra nyo sa ibinibigay nyo sa buong FCC. Sapat na yon para sa akin na gumaling ang aking anak. Minsan, nung buhay pang mga magulang ko na nag-ampot sa akin, sa ginawa ng Diyos araw-araw, ang mga tao, pag umaga na, nagpipilahan sa aming pintuan. Nung una, hindi ko alam. May dala-dala silang labba sa Ilocano. Hindi ko alam sa Tagalog. Lalagyan ng bigas at pila-pila ang mga yon upang sila'y umutang ng bigas. At minsan, walang-wala na rin, stock ang aking mga magulang. At sinabi ng aking tatay, wala na pong bigas. Pero dahil naaawa ang nanay, sabi niya, wala tayong bigas pero may palay pa tayo, pakiskis mo na. Dahil naaawa siya sa mga tao. Sabi ng mga tao, kahit 2 salop po, kung walang 2 salop, 1 salop. Kahit walang 1 salop, basta meron lang kaming isasaing ngayon. I think that kind of negotiating and bargaining, meron itong babaeng Kananea. Lord, hindi ko sinasabi na bigyan mo ako ng marami. Kahit yung kunting-kunti lang, nakapangyarihan nyo, sapat na yon para gumaling yung aking anak. Hindi mo na kailangan pumunta sa bahay, gaya ng mga hiniling ng mga iba. Hindi mo na kailangan ipatong inyong kamay sa aking anak. Kahit yung mumu lang, sapat na yon. Stay where you are. Go to the nation of Israel. Do not even move from where you are. But your power will heal my daughter.
the crumbs of your power. So this woman demonstrate to follow God when you are in extreme need to negotiate with God. Mga kapatid, sometimes we need to negotiate with God. Kung gaano natin kagaling kumbinsihin ang isang tao, minsan meron akong karanasan. Alam kong itong kaibigan na to, hindi kayo yun, no? It's my personal experience. Alam ko itong kaibigan na to, pag umutang sa akin, hindi na niya babayaran. Yun talagang ugali niya. Kaya, nung lumalapit siya, sabi ko, ano na naman ito? Hindi ko siya kaukulan. Pero habang nag-uusap kami, mamaya, tinutukot mo yung alam. Pasensyahan mo na, ako pa humihiling ng pasensya. Pasensyahan mo, ito na lang talaga meron ako. The way he convinced me, the way he negotiate, nakukuha niya yung aking loob para ibigay kung anong meron. Sometimes we need to do that. And to do that, we need perseverance. Minsan kailangan nating maging makulit. This woman demonstrates to follow God at times when we are seemingly powerless, and that is to learn the art of insisting, persisting. That is the art of persuasion. Pag hindi kayo pinapakinggan ni Pastor Bangsil, huwag kayong tumigil. Text nyo siya, kahit madaling araw. Pasasaan ba't babasahin niya rin? Kahit sinner siya, pasasaan ba't hindi siya magiging sinner? Magiging reader siya. Alam niyo yung sinner sa mga Facebook, di ba? Mga sinner sa Messenger, alam niyo yung mga sinner? Titingin-tingin lang. To believe that even crumbs of the power of God are limitless and can go beyond what we expect. And sometimes even those we do not want to be recipient can receive God's provisions, mercy, and love. That is a transformative faith and living hope. Nung ginagawa ko ito, sabi ko, parang kanta yun, living hope. Christ is my living hope. Mga kapatid, sa araw na ito, nawa ang inyong kanta na itinakda ng may likha. You choirs, hindi lang kayo, lahat tayo. Itinakda ng may likha na merong mga taong may kapangyarihan na gawin ang isang bagay because of the power that they have. Pero sana ang ipamana nila ay yung kapag meron tayong kapangyarihan, extreme power, may we exercise that to glorify God. And if we don't have any power, at yung boses na lang ang merong natitira sa atin, may we continue to negotiate with God, negotiate with other people. May we continue to persuade God and even persuade other people to believe in God. Nawa, ang mensaheng ito ay magsisilbing guide, giya para sa atin, that when we are there in extreme situations of our lives, whether nandun ka sa tuktok ng katanyagan, ng kapangyarihan, nawa madakilan natin ang Panginoong Diyos. O nandun ka man sa pinakababang kalagayan ng buhay, the extreme downside of your life, may we still be able to negotiate with God persistently. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.